Hello mga ka-kitchen! Welcome back to Kitchen Time with Ana. And today, gagawa tayo ng sulit at tipid ulam recipe na chicken pastil. Tara, let's start! So meron ako ditong 1 kilo ng chicken breast at papakuluan lang natin to for 15 minutes hanggang sa lumambot together with some spices. Yun ay ang dahon ng laurel, peppercorns, and white onion. Maglalagay na rin ako ng konting asin. So, after 15 minutes, pwede nyo nang patayin ng apoy at tanggalin nyo na yung mga manok sa ating chicken stock para lumamig. I-set aside muna natin to hanggang sa tuluyan siyang lumamig kasi mahirap namang himayin ng napakainit pa, mapapaso tayo. And now, dahil ready na yung ating chicken, pwede na natin itong lutuin. So, sa inyong pan, maglagay lang kayo ng about 1/3 cup of oil. Ayoko yung pastil ko na umaapaw sa mantika. Pero kung yun yung feel ninyo na klase ng pastil, pwede nyo namang dagdagan up to 1/2 cup siguro na mantika. So kapag uminit-init na to, ilagay nyo na yung bawang. Isang buong bawang ito na tinadtad ko kasi mas masarap kapag maraming bawang. So isutay-sutay lang natin yan hanggang sa maging aromatic na. Then we can add our white onion. Isa lang din to na chinop ko finely. Then after a while, pwede na nating isama yung ating shredded chicken. Halu-haluin lang natin hanggang sa maging well combined, then we can add the rest of the ingredients. We have 1 teaspoon of turmeric powder, 1 teaspoon na fine ground black pepper, at ito hindi nyo to pwedeng ma-miss kasi ito yung magpapasarap rin dito sa ating chicken pastil. 2 tablespoon na margarine. Next is isang sachet na 23 grams na oyster sauce. As well as 1/2 cup na soy sauce. 3 tablespoon din na vinegar. Bali, red cane itong ginagamit ko. Pero kung white vinegar yung gamit nyo, siguro 2 lang muna yung ilagay nyo. Dagdagan nyo na lang kapag nakulangan pa kayo later on. Maglalagay din tayo ng bay leaves, 2 yon. Tapos 1/2 cup ng chicken stock, yung pinagpakuluan natin ng manok. And 1 tablespoon of white sugar. We just need to gently mix them all together para maging well combined ang lahat ng ingredients. Then, yung apoy na gamit ko all throughout mga ka-kitchen, medium heat lang para maiwasan natin itong masunog. If gusto nyo ring magkaroon ng heat yung inyong pastil, you have the option to add some chilies. Pero kung ayaw nyo, pwede nyo namang i-omit yon. Then, hindi naman kailangan tuloy-tuloy yung paghalo. Occasionally lang para lang maiwasan natin na may natututong or nasusunog yung nasa ilalim. You can also do some taste test mga ka-kitchen, and if you find na kailangan nyo pa magdagdag ng certain ingredients, you may do so. Yung aking chicken pastil, gusto ko siya on the dry side. Kaya tinatagalan ko yung pagluto nito para maging fully absorbed na nung chicken lahat ng sauce na nilagay natin and lahat ng pampalasang nilagay natin. Plus, mas nagiging shredded palalo yung chicken kapag mas matagal siyang niluluto at hinahalo kasi. And now, I think it's ready. Pwede na nating i-plating ang ating chicken pastil. Traditionally, binabalot ito sa dahon ng saging, pero since kakainin ko naman na siya right away, so sayang lang kung ibabalot ko pa sa dahon ng saging, 'di ba? So ayan, maglalagay lang tayo ng isang scoop sa ibabaw ng ating kanin. Naglagay din ako ng sides ng pipino at saka kamatis para pang-iwas umay. And at the same time, some eggs. Hard-boiled egg. Pwede ring salted egg yung inyong idagdag. Pero syempre mga optional na lang naman yan mga ka-kitchen. Pwede namang wala na tong mga to. So let's enjoy. Tikman na natin. Syempre mas masarap tong kainin kapag kinakamay. At kaya sulit itong ulam na to kasi yung 1 kilo ninyo pwede na yung tumagal ng ilang araw dahil depende din syempre kung gaano kayo kadaming kakain, 'di ba? Pero ang chicken pastil kasi konti lang yung kailangan mong ulam tapos ang dami mo ng kanin na makakain. Kaya sulit siya, 'di ba? So kung nagtitipid kayo, pwedeng maging option 'to. I hope ma-enjoy nyo rin 'to mga kitchen. Salamat sa panonood.